May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto, tilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Amayahawa. Hello po sa ating lahat at shout out sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Exodus. Okay, Exodus, Kabanata 32, ang guyang ginto na naging sanhi ng kasalanan ng mga Israelita. So, nakapagtalaga na sila dito ng mga saserdote at saka yung kanilang mga kasuotan, yung sa ating nakaraang talakayan. So, ngayon naman, nang magtagal si Moses sa bundok sa Mount Sinai, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Pilit nila, hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na iyan na naglabas sa amin sa Egypt. Gagawa kami ng mga idolo na mangunguna sa amin. Tinipon nila ang mga hikaw at ginto ng kanilang mga asawa at mga anak. Kinuha nila ang mga alahas at tinunaw. Ibinuhos nila ang ginto sa hulmahan. Gamit ang kasangkapan, ginawa nila ito ng hugis guya. Pagkayari, sinabi nila, narito na ang imahe na naglabas sa atin sa Egypt. Parang talaga yung hindi nila maiwan yung mga kultura sa Egypt, no? Na kailangan may idolo na sasambay nila. Pero tataka ko dito, yung guya is hang up to now, inaano pa yan ng mga, sa India ba yan? India, kaya yung iba hindi kumakain talaga ng beef. Oo Yung yata, guya. India. Oo, kasi some sa India galing din sa Egypt, yung ibang kaya Oo. sila sa mga serpent, 'di ba, napapasund nila yung mga serpent. Ayan. May yung nagpapatugtog, 'di ba? Natitrain nila ang mga serpent. Alam nila yung frequency, yung sound na magpapasunod sa serpent. Okay, verse 5. Nang ito ay makita ni Aaron, sinubukan niya silang pigilan. Kaya gumawa siya ng altar sa tapat nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. O siguro hindi niya mapigil, kaya ang ginawa niya, sinabayan na lang yung kanilang pagpipista. Magpipista tayo kay Yahweh. Pero kinabukasan, maagang bumangon ang mga tao at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar para sa kanilang idolo. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila ay nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Mahalay, oh. So yung talaga yung ginagawa nila yung kultura sa Egypt at saka yung ibang mga idolo. Parang kapiestahan na Pero sila ginagawa. ba ay naghahandog, sabi dito, naghandog din sila ng mga hayop na sinunog sa altar? Oo. Pero kasi dalawang altar, magkatapat na altar 'yun eh. Parang sasabayan ni Aaron. Kaya lang kung sinong kasama niya, sino magkakatay, parang mag-isa lang ata si Aaron that time eh. Or siguro konti lang sila. Parang 'yun eh, sabi ni Mesero, parang dalawang altar magkatapat siguro. Kasi paano ang arrangement nun kung si isasamba tapos may altar o baka isa lang altar pero naunahan siya Baka mag-alay. naman ito ay practice na nila sa Egypt nung na mayroon din silang mga paghahandog doon sa kanilang idolo. Kaya Kasi may mga itong kasama silang foreigner, di ba? Nung kaya umano. ito nadala nila. Oo. Siyempre normal ilang taon sila, ang tagal nila na At saka, nanirahan sa Egypt, 'di ba? may mga kasama silang Nakasanayan foreigner. nila 'yan. Oo. At saka ang kasama diyan ni Aaron si Joshua, 'di ba nandiyan si Joshua? Oo. Mahirap talaga pag idol, idol yung tao. Ang dami nag-iisip Kasama na ni si Joshua, kasama ni kasama ni, Moses. oo, ni Moses, Moses sa bundok. Oo. Oo. ah,
Pero hindi Kasi na wala tayong mababasa na kasama niya nakaharap si Aba or mag-isa lang siya na iniwan ni Moses. sa paanan Ano ng bundok iniwan ni Sa siguro. Joshua? paanan, Oo. Oo. iniwan sa paanan ng bundok. Mm. Pero Si tatagal Moses ba lang doon si tumuloy, Joshua na mag-isa siya 'di habang ba? naghihintay siya kay Moses? Kasi hinahanap ko Pero yun sa kasi ano extra eh, biblical. kasama niya ng ano eh, kasama Walang niya ng detalye. bumaba eh. Di ba sabi nga ni Joshua, uy, ano, parang Nalaman nalaman ni ano, eh, alam ni Joshua ang nangyayari, eh. 'Di nga siya Oo, so sumali, ibig 'di ba ga? sabihin, magkasama sila ni Joshua na oo, pababa. na binigyan ng kautusan. Hindi, parang hindi siya kasama doon sa taas sa bundok kung saan kinausap si Moses ng Yung alahayam. sa tuktok. Oo. Oo, hindi siya kasama doon. Kasi alam ni Joshua ang nangyayari sa baba, hindi nga lang siya Ay, lumalapit. oo. Baka inihatid lang Hmm. niya si Hmm. Oo, Moses. baka hinintay lang niya, nasa paanan lang siya ng bundok kung hanggang saan lang siya nandoon. Oo, Kasi baka nalalaman inihatid. alam niya yung ingay, eh, alam niya kung anong nangyayari, anong ginagawa ng mga tao, Eh, wait, alam tingnan niya. natin sa susunod. Tingnan natin kasi ano, kung Sige, ma-clarify. sige, Sige. Okay, sige verse nga. 7. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bumaba ka at balikan mo ngayon din ang aking bayang Israelita na inilabas ko sa Egypt sapagkat itinakwil na nila ako. So alam ng alahayam ang nangyayari, no? Hmm. Oo, Sinabi niya, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa yes. sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, ito ang idolo na naglabas sa atin sa Egypt. Alam talaga. Oh, Siguro may ni-reject talaga. CCTV, no? May Ni-reject Mayroon CCTV. ba talaga siya. namang matatago kaya sa kaya Hawa? Oo nga To eh. and yung mata nga niya, eh, 'di ba? Alam Hmm. niya lahat, nakikita niya lahat diyan. Oo. Verse 9. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Wait. Sino ang nagsalita dito? Hayaan mong Lahat. lipulin ko sila sa aking poot at ikaw at ang iyong lahi ay gagawin kong isang malaking bansa. Siyempre ang alahayam. Kasi ba't separate ang ano? Separate ba talaga ang ano nito? O isang ano lang, isang paragraph, sis? Isang paragraph lang to eh. After Egypt, nag-close quotation siya. Tapos ano na naman, Oo. yung nine another ano pero walang quotation. So pag ano yun natin, Ah, parang Ayan, ano, kinote lang. So okay dapat note ito lang. single. oo. Kinote I lang have Dapat ito. seen to this, Kinote ng oo, alahayam single yan. lang to. Single lang tong. Ito ang oo. idolo. Okay, single. I have seen these people. Oo. Tapos, ipagdugtungin natin. Sige. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila sa aking puot at ikaw at ang iyong lahi ay gagawin kong isang malaking bansa. Parang uulitin niya yung nangyari kay Abraham. Isa lang ang Oo. pinagmulan. So i-reset niya uli. Si Moses lang ang ano magiging patriarch. Okay. Nagmakaawa si Moses kay Yahweh. So dito natin putulin Oo. ang paragraph. Dito sa 11, dito natin Oo. puputulin. Tuwin natin. But Moses sought the favor of alahayam. Okay. 11. Nagmakaawa si Moses kay Yahweh, bakit po ninyo lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Egypt sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan? Bakit po hahayaang sabihin ng mga Egyptian, ang mga Israelita ay inilabas niya sa Egypt upang lipulin sa kabundukan at nang mawala na sa ibabaw ng lupa? Huwag na po kayo magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa inyong bayan. Alalahanin ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila. Ang lahi mo ay aking pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila ang lupang ipinangako kong babawiin para maging mana nila habang panahon.
hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. So, buti na lang alam pa rin ni Moses yung mga promises sa kanilang ninuno. At least nakuquote niya, napapaalala Mm. niya sa alahayam. So, sabi nga ito napaka-importante daw na kapag tayo ay nananalangin, ay ipapaalala natin sa alahayam yung kanyang mga pangako. Promises, oo. Oo, yung promises Papakilala niya. ka, descendant ako ni Abraham, descendant ni Isaac, ni Jacob, di ba? Para Oo. ibang tingin niya, Kaya nga no? 'di ba sa mga panalangin binabanggit nila ay Alahayam ni Abraham, Yahwa aming alahayam ang alahayam Yahweh. ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, 'di ba? So yan ang Oo. binabanggit sa panalangin. So ibig sabihin, pag binabanggit mo din yan, ay ikaw ay descendants ng mga ninuno Mm. natin na sina Abraham, Isaac at At Jacob. yung pangakong yun ay nag-a-apply din sa'yo. Oo, yung Oo. pangako na yun ay Oo. Oo. applicable din Parang Kasi isa ka sa sinisigil. henerasyon. Oo, Oo. generation ka ni na Abraham. Mm. Kadugo. Mm. Mm. Buti na lang, nagmakaawa din si So nakikinig din siya sa mga mga plea, Oo, kasi si Moses nga daw ang pinaka-humble sa lahat Humble. ay sa balat ng lupa. Oo. Wala nang Wala na daw katulad niya na nakakausap niya ang alahayam ng face to harap-harapan. face. Oo. Oo. 'Di ba? Kaya sila friend. Oo. Saka si Abraham, no? Si Oh, yeah. Abraham, friend niya. Oh. Siguro nakaano din yung kanyang yung kapansanan niya. Kaya hindi siya nakapagsalita ng ayos. Kaya parang din yan. Nakadagdag sa kanyang maging mababa ang loob, no? Mm. Pag Pero naging hari rin siya, ha? Naging hari siya Oo. ng Kush. Oo. Hindi lang Oo. dahil sa kapansanan niya. Oo. Kaya 'di ba? O paano 'yun? 'Di ba Kasi may kapansanan siya? walang imposible kapag kasama mo si Yahweh, 'di ba? Oo. Oo. Pero nagawa niya ang mag-offer. 'Di ba? Kahit may kapansanan siya. Mm. Si Siya ba Aaron nga yung ang si Aaron ang nag-o-offer. siya nga. Oo, Siya pala. oo. O 'di ba? Kasi bawal 'yun. Oo. Kaya nga, 'di ba, tapat talaga si Although Yahweh siya ang pumatay. Oh, sa Pero kanyang although siya ang sa kanyang pumatay. mga mga Tagubilin. batas. Oo. oo. Oo, yung batas Batas niya, hindi at hindi niya pangako. tinatanggap ang sino man na may kapansanan, may Oo. defilement sa Mm. pisikal. Batas Mm. niya yun So eh. kahit na kaharap niya na si Moses, hindi niya pinapayagan yun. Kaya Pero ibig ha, sabihin, hindi nagbabago ang batas ni Yahweh. oo. Oo. Stick siya, sumusunod din siya sa sarili Oo, niyang hanggang rule. ngayon, sa panahon natin, yun Mm. pa rin. Oo Oo. 'no? Yung niya, yung kanyang pero nung pag-anoint, siya ang kumitil ng buhay. Pero ang naghahandog noon ay sino ba yung naghahandog noon? Siya pa rin ba? Hindi ko na matandaan. Sa, Si Moses, Oo. kumitil nga siya ng buhay pero hindi naman Hindi, siya yung buhay ng hayop paghahandog niya. ng Oo, handog. hayop, Si Aaron pa rin, no? oo. inutusan niya, 'di ba? Sabi Oo. ni ng alahayam, sabihin mo kay Aaron na maghandog ng mga Oo, 'di dapat ba? sila nag-wave Mga offering, hayop. hawakan, itaas. Oo, tama, tama. Oo. Sina Aaron at saka yung mga Sina anak. Aaron Oo. at yung Siya mga lang ang anak niya kumitil ang ng buhay. inuutusan niya. Hindi Oo. siya kasali. Oo, tama. Hindi natin na-discuss yung nung last time. Okay. O Oo. dito na natin naalala Kaya Oo. nga, oo. na topic. So as we go along, Medyo tackle na natin. paminsan-minsan nababalikan natin yung mga natalakay Oo. natin sa nakaraan. 'Di ba So, okay lang ito naman yung 'yun? mga karagdagang impormasyon, karagdagang Oo. mga pagtalakay dito sa Oo. mga At saka, kasi, di nadaanan ba, natin. sa dami nating, dinaanan,
nakailang ulit. Pero nakafocus tayo kung ano yung inaano natin yung aklat. Nakakalimutan natin yung iba. Kaya Mm. ngayon, habang ah, di ba, sa mga nakikinig for their information, hindi namin nire-review to beforehand. So kung ano lang yung na ipaalala sa amin ng diwa. Instant Yun. impronto. Oo, oo. Oo, lahat ito ay impromptu, wala Kaya, tayong kaya, kaya, script. kaya minsan, ay, oo nga, no, Oo. actually, as we go along, may na-realize din kami as we go along. Hindi yan buhos sa isang biglaan. Oo, Kaya nga nakailang reading tayo that time, di ba? 'di So, Oo. ba? second, Oo. third, ang dahil mas maraming revelation na Oo, pinapakita din sa mensahero. So, Kagaya, pinaka siguro, kagaya nung dati na tayo ay magkakasama ng mensahero, hindi lahat ng impormasyon ay binibigay sa kanya one time, di ba? So as oo, we go along, makikita niya na naaalala niya na ay eto pala yun. oo. Ganito pala yung sinasabi. So ibig Doon pa sabihin, rin niya naaalala na-realize. niya na mayroon pala siyang mga revelation bago niya pa makita yung mga talata sa Torah. At saka, minsan instantaneous ang revelation. Kasi may nagtanong. Tapos, Oo. dun lang niya Yes, dun lang oo. pinapa-realize sa kanya. Kaya, ini-encourage namin yung pagtatanong. Kasi, minsan, dun, hindi namin yun na marirealize hanggat walang nagtatanong. Oo. Kaya, instantaneous, although may mga maraming instances na may mga revelation na binigay sa kanya, nandun tayo eh. Habang nagbabasa tayo. Oo. Tapos ngayon, pagdating ng Sabato niya, sasabihin, tulad na lang ng kay, yung isang, din, yung tungkol kay Judas Iscariot. Instant yun, nandun tayo nun eh. Oo. Di ba nang yung binigay na, revelation. no, lang siya, victim of, fake news. Di ba parang siya, scapegoat. Na-frame up. Oo. The frame up, yeah, oo. That is, nandun tayo that time. So, as we go along, hindi dahil sa hindi namin dinaanan to, kundi may mga pinapa-realize din sa amin, bagong Okay, verse 15. Si Moses ay bumalik mula sa bundok, dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan sa magkabilang harap at likod ng mga kautusan ng tipan. So back and pala yun, balik 4 pages actually, no? Kasi harap at likod eh. Ang alahaya mismo ang gumawa ng dalawang tapyas na bato at nag-ukit ng mga nakasulat doon. Nang marinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao, sinabi niya kay Moses, may ingay ng labanan sa kampo. Oh, kasama niya si Joshua Oo, sa yun bundok, nga, pero kasama hindi niya. siya kaharap. Yun nga lang, hindi natin kasi wala tayong Oo, nadaanan na detalye kung si Joshua ba ay kaharap din ng alahayam nung ipinagkakaloob niya kay Moses ang kautusan. Yes. siguro tingin ko hindi. Baka Oh, kasi baka meron siya, may chamber doon na parang kwarto, merong waiting room. Baka nasa waiting room lang siya. At saka alalahanin natin, iba yung panahon doon. Baka isang oras lang ang feeling lang isang oras na pero 40 days na pala, di ba? oo. So baka naghintay lang si Joshua. May lugar kung saan Oo. naghintay lang si Joshua sa kanya, kung saan habang Malamang, oo, naghihintay siya ganun Oo. nga. kay habang Ganun nga hinihintay niya siguro si Moses, ang nangyari. naririnig niya, oo, hindi siya gaano kalayuan sa puwesto ng mga Israelita kasi naririnig niya. Hindi, Hmm. Kaya pababa na sila nito. sinumbong niya na kay Moses, "May Hindi, naririnig ako." Oh, Hindi, bumalik mula sa bundok. Sabi na kasama niya pababa. On the way na sila eh. Kaya nga sabi niya, kasi kung sinabi ng alayam, hindi, pinagkanulo, bumalik ka na. Hindi yun narinig ni Joshua eh, yung sinabi ng alayam kay Moses. So that means, ibang kwarto, kung nasa ibang lugar si Joshua, naghihintay siguro lang siya siguro sa isang receiving area, ganon. Kaya nung bumaba sila, sabi niya, may ingay ng labanan sa kampo. Ang sabi ni Moses dito, ang naririnig mo ay hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moses. Alam na ni Moses kasi sinabi ng alahim sa kanya. Kaya nga pinauwi na Oo. siya, pinabalik. Ba? Hmm. So ito, malinaw dito. Verse 19.
Nang sila ay malapit na sa kampo, nakita ni Moses ang guya at ang mga tao nagsasayawan. Lubos siyang nagalit at binalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito ay nadurog. So yung temper ni Moses nandiyan na naman. Oo. Kinuha niya ang guya na ginawa ng mga tao at sinunog. Okay, parang ding ginawa ng Messiah no sa templo no. Oo. May Pagkatapos temper, din, may temper din ng Messiah eh, 'di ba? oo, tao pa rin, human flesh. Oo, Tsaka may human karapatan. flesh. Oo. May karapatan. Alahayam nga, nagagalit eh, di ba? Hmm. Pagkatapos tinurog at pinulbos niya ito, saka ibinuhos sa tubig na dumadaloy mula sa bundok. So, bahala silang magpan ng, ng ginto sa ilog, di ba? O, binalik niya doon. Hinarap niya si Aaron. Ano bang ginawa nila sa iyo at hindi mo sila napigilan gawin ang malaking kasalanan ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, Moses. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga idolo na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Tumanggi ako kaya tinipon nila ang kanilang mga alahas na ginto. Tinunaw nila ang mga ito sa apoy, pinukpok sa hugis at lumabas ang guyang iyon. So 40 days ba naman no na ano sila na board siguro. Verse 25. Siguro at saka ang mga ano kasi siguro naghanap sila ng okasyon para magkasayahan, di ba? Magparty. Parang dito Eh, makikita natin sis yung yung kaibahan ng timeline ni Yahawa sa timeline ng ng tao. oo. Hindi, wala siyang time actually, si Hawa. Lahat ng nangyayari sa atin from sinauna hanggang ngayon, nakikita niya yan. Isang tinginan lang. Oo. Kaya lang kasi Parang, 'di ba ang oo, sabi sa awit, doon sa mga awit na 1,000 years in your presence ay a day in your presence is like 1,000 years in is ah that a day in, oo. Yawa. Yung 1,000, Oo. ano. I-picture mo na lang na yung ito, halimbawa, nasa harap ka ng computer, tapos manood ka ng movie. Pwede yung balik-balikin ko siya, bumalik sa una, sa huli, ganyan. Ganun ang alahaya. Hmm. Kumbaga, hindi siya, outside siya dun sa pinapanood niyang, outside sa movie. Pero, pwede niyang balikan kumbaga, instant yun. Outside siya sa timeline nung movie. Oo. Parang Papanood niya sabay-sabay. napakabilis ng oras sa harap niya o sa atin Oo. ay So kumpara si sa atin. Joshua, Walang time sa harapan niya. Hmm. so Eternity. si Joshua pala oo, kasama nga ni Moses na Oo. pumunta sa bundok ng Tingin ko Sinai. may Pero ganito, si Moses kasi pumasok siya doon sa makapal na cloud o parang usok. So, pumasok siya doon. 'Di ba nag-create ang alayam ng usok o parang cloud. Doon pumasok si glory Moses. yun. So, oo. So, si Joshua natili doon sa labas at naghintay siya kay Moses. So, kaya sila sabay bumaba. Oo nga. Hindi oo. So, yun So, yun pala yun. Parehas or silang si umakyat. Joshua, pumasok din pero sa receiving area lang. Kasi walang kakainin si Joshua dun eh. So, ibig sabihin, kasama siya sa timelessness. Oh, malay natin kung nag-fasting din siya ng 40 days. 'Di I ba doubt it posible kasi yun? yun, baka may pinakain siya ng mga makalangit na nilalang or whatever. Kasi ang Messiah nakapag-fasting pero after that may nag-minister sa kanya. I don't doubt it. Saka tingin ko pumasok din siya kung ano mang baka spaceship o whatever. Basta yun sa yun sa kung anong pinasukan niya lang portal, whatever. Pero hindi siya kasama dun sa meeting. Kasi hindi niya alam yung mga sinabi ng Alam kay Moses. Kaya nga.
Mm-mm. So, itong atin mga ano 'to, eh, ano bang tawag nito? Mga Lamang hindi reveal, hindi pangaghap, sinulat. Oo. mga pangaghap ba kung sa Bisaya pa, Oo. mga Pero kasi mga ano yan eh, mga ano na hindi related sa ating ano, mga detalye na hindi naman ano sa ating kaligtasan o ating kultura o whatever, 'di ba? hindi, Kung ano basta lang sana si yun lang, Joshua, no? Mm. basta yun lang yung point. Kasi si Joshua, ang alahayam din ang pumili sa kanya, 'di ba? Mm, mm. Ito After pala yung Moses na ano, ito pala successful. yung sabi sa Psalms 90 verse 4. 1,000 years in your sight are like a day that has Eh, just gone by. oo. Oh, yan yung Is as ano. 1,000 years is as one day. 1,000 years sa atin, pero Oo. it is as one day lang sa Oo, alahayam. 1 day lang sa kanya. So tama Yes. pala na wala pang nabuhay ng isang araw sa mundo na to para sa Hindi siya alahayam. sis, hindi siya Ha? isang araw, hindi siya isang araw. Kahalintulad ng isang araw is as one Ah, day, 'di it's ba? just, Is oo, it's as, just one is day. just, hindi just, 'di ba? Is as Mm. one day. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by. So isang araw Oh, parang lang. parang isang araw, parang Oo, isang araw parang nga, isang hindi talaga araw isang lang. araw. Oo. O so ibig sabihin kaya ang sabi ng mensahero, wala pang nabuhay ng isang ano ng mahigit isang araw o isang araw wala pang nabuhay sa mundo na isang araw sa harap ng alahayam. Kasi kaya yung ano yung edad ni kahit nga yung edad ni ano ni Adam, 'di ba? 930 lang siya. So hindi umabot ng 1,000 years. Nasa harap ng alahayam ay isang araw pa lang siyang nabubuhay. So So ibig sabihin hindi so ibig umabot ng sabihin isang kaya araw. so ibig sabihin kaya yung 1,000 is Ay, equivalent to one day yes, equivalent to 1 day in the presence of sa kanya. alahayam. Oo. Yes. Ah, 'di ba sa tao? Hindi, yun nga, yung isang ano, halimbawa, sa atin, sa panahon Hindi, oo. natin, Oo, ang tama, one tama. thousand years sa atin ay isang araw lang kay Hawa, 'di Is ba? as one day, parang isang araw sa Oo, kanya. Kaya isang si araw lang Abraham sa hindi kanya. Kaya si sabi ng Abraham ba? mensahero, wala pang umabot ng isang araw na nabuhay sa mundo. Kasi Oh, ang edad okay. ng tao ay ang pinakamatandaan ay 969, si Oh, si Methuselah, Question. di Methuselah, si ba? Methuselah Question. 'yon. A Mm. question. Bakit sasabihin ng mensahero, ang reference point niya ay ang timeline ng ano ng alayam? Oh, Diba? Bakit ano siya, kaya ba't niya nasabi yon? Siguro yes. that time, ano, 'di ba? Yung diwa ng Oo. alayam ang nagsabi, Possible. nagsasalita, Oh, 'di ba? possible. Kaya Mm. nga 'di ba, sabi niya, yung ano yung video niya doon sa The Matrix na ibabalik ng alahayam yung panahon na nawala kina Adam and Eve. Kanino niya ibalik? Ibabalik daw sa atin sa ano to, yung sa 1,000 years nga, 'di ba? Ay, Yung ay, 1,000 teka lang. years. Yung 1,000 years na Sa magre-reign millennium, after, oo, sa millennium na okay, magre-reign ang King Yahweh. together nung kanyang mga Oo, kaya tinawag children. niya na 1,000 years kasi ibabalik Oh, daw sa atin ng alahayam ang panahon na nawala kina Adama at Hawa. Dahil hindi nila naabot yung 1,000 years na yon. yung mga makapasa after the tribulation, possible 'yan? Yes, oo, yung Sobrang mga, bilis ng ikot ng ano, mundo niyan. oo. Oh, 'di ba? Kaya So, kapag halimbawa umabot tayo doon sa maabutan pa natin kung loobin ng alahayam na magre-reign ang King Yahweh,
yun ang 1,000 years, 'di ba? Yung tinatawag na 1,000 years of peace. Oo. So yan yung time na maranasan ng iba hindi Yes, mamatay. oo. Mabubuhay sila napalitan na ng glorified body. Yes, Yung hindi oo. mamatay, yung iba namatay na binangon din, 'di ba? Ah, Oo, talaga, 'di ba? Wow, hallelujah. oo. Okay, so tribulation kailangan malagpasan. Sino yung Hmm. mga makalagpas sa tribulation? Kaya yung 40 years na to na nasa bundok si Moses, ibig sabihin ilang oras Days pa yan, lang days. ito sa harap ni Wala, ano, wala pang oras yan, sis. wala pang isang oras na nasa ano harap ni Oo, ni minuto Yahweh lang sina Moses. minuto lang guro 'yan. Oo, minuto lang to sa kanya. Oo, Kaya nga tingnan mo, minuto or yung seconds. 40 days ba kumain ba si Moses? 'Di Si ba hindi siya Joshua, nagutom, hindi siya hindi, nauhaw? Samantalang hindi yung nga. mga taong naghihintay sa kanya, 40 years na pala. 40 Ay, days 40, oo, 40 40 days. days na pala. nainip agad. Oo, nainip agad sila, 40 days na pala yun. Ay, samantalang si Moses nakaharap ng alahayam, hindi man lang siya nainip, hindi man lang siya nauhaw, o kaya Doon nagutom. din si Joshua, kahit hindi niya Oo. nakaharap, pero hindi niya naranasan yung Hindi ano. niya Oo naranasan 'no, na magutom oo. o makuhaw. Kasi minuto lang Paano yun sa harap ng oo. alahayam. Tapos nakakatuwa kasi kay Moses naging glorified ano siya, yung presence ng ano sa kanya, pati siya na-reflect, 'di Oo. ba? May reflection na bitbit siya, Yes, oo. Nung paglabas Ito si niya, Tay. nagniningning yung kanyang mukha, 'di ba? 'di ba? Nakakatuwa naman. Mhm. Mm-mm. Kaya maging ganyan din baga tayo. 'Pag Sana. naka-immerse tayo sa presence niya. Hari nawa. Okay, tingnan natin. Oo. Tuloy Okay, tayo, verse 25. Nakita ni Okay. Moses na nagkakagulo ang mga tao sapagkat hindi na sila mapigilan ni Aaron at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. So marami aray rin ko. nag-observe, nandun siguro yung mga Amalekite, mga mga anak Yung ni ni Esau, mga Moabite. Kaya oo, tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw. Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. Kailangan magpakita na siya ng show of force kasi nagiging katawa-tawa na nga sila eh. At Oo. lumapit sa kanya ang lahat ng sumusunod kay Yahweh at lahat ng mga Levita. So lahat ng Levita halos. Sinabi niya sa mga Levita, ipinapasabi ni Yahweh na alahayam ng mga Israelita, isukbit ninyo ang inyong mga tabak. Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman. grabe. Pinapatay niya yung mga nasa kampo kasi lumapit sa kanya lahat ng ano ng mga sumusunod kay Yahweh. Okay, Mm. sinunod ng mga Levita ang utos ni Moses at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Siguro Oo, mostly mga grabe. foreigner kasama dito. No? Oo. Sinabi ni Imagine Moses, imagine lang ha, yung command lang na lumapit kayo dito, hindi lang sila lumapit, ipinapatay agad. Mm. oo, Katindi, oo, 'di ba? So ang tigas ng maano ulo to? talaga nila. At saka may separation talaga, no? Oo. Sinabi ni Moses, ngayon ay inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo maging sa inyong mga anak at mga kapatid na hindi sumunod kay Yahweh. Kaya Nak tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Ayun, kaya pala blessed ang mga Levita, pinagpala. Kasi sa pagsunod nila, imagine, anak mo, kamag-anak mo, papatayin mo. Dahil Mm. mas minahal mo ang alahayam. pero Di bawal ba? naman tayong pumatay, 'di ba? Sa time Utos natin yan, ngayon sige. sa Utos. oo, Kapag so pag inutos oo, ni Yahweh, oo. Yes, kailangan yes. Yan. sumunod ka. Oo nga, gaya niyan. Pero sa ngayon, sa time natin, sa batas natin, sino ba mag-uutos, 'di ba? Oo. Ang ibig sabihin nito, Ah, siguro pag nangibabaw. nagre-rain na si King Yahweh siya, baka Oo. yun ang Ah, mangyayaring ganun. oo, Hindi, no choice tayo. nangibabaw.
nangibabaw ang kanilang pagsunod at pagmamahal kesa sa kanilang pagmamahal sa kapwa-tao, sa kanilang kadugo. Oo, ganun. Ay, yan ang ano, yan ang ano, if you, di ba, sinabi, walang saysay kung kung mas mahal mo yung ano mo. Tsaka, di ba, control nilang kanilang emosyon. Kasi siguro kahit umiiyak sila, pero kailangan patayin niya. Di ba? Yung Ta- kanilang Tama, pagsunod, yung presence of mind nila tama nandyan. yung sinabi sa verse, if you lose yourself, alang-alang sa akin, you will find it, your Oo. life. Pero if you, So, ganyan katatapang ang diba? ganyan katatapang ang mga Levita na meron tayong ano. At saka sinabi Diba? naman lagi, sinasabi ng mensahero, huwag kang masyadong emotional, di ba? Contain your emotion. Kasi yung puso yan, Oo. diyan nagmula ang mga, paglabag, yung mga kalayawan, di ba? Pag ano tayo, verse 30 Yan. tayo. Eh, Kinabukasan, so ano ito first step ng filtration. Finilter yung mga pasaway. Ayan. Mahilig sa mga kasiyahan, mga ano. So, yeah, so nawala na yung mga pasaway, mahilig sa party, yung pagsamba sa mga idolo, okay. Verse 30, kinabukasan, sinabi ni Moses sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. So, umakyat nga sa bundok si Moses at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng idolong ginto at ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Ganun ang ang pagmamakaawa ni Moses. Imagine nga naman na ilang diba? saglit na pinagpalit na sila, parang nangalunya na agad ang kanyang mga piniling bayan sa ibang idolo, 'di ba? At Biglang saka, nangalu. oo. At saka naalala ni Moses kung paano siya inutusan ng alahayam para ilabas sila. Inilid niya Mm, sila palabas pagkatapos biglang mawala ang isang saysay saglit lahat, lang. 'di ba? Isang saglit Masakit lang din sa ano, no? kanya 'yun, oo. Oo. Grabe ang hirap ni Moses sa paglabas sa kanila sa Egypt, Correct, di ba? yes, tapos Mm. biglang gano'n, 'di ba? Eh, Kaya kung wala hiyain siyang ko yung mga totoong pagyayabang sa oo, paraon, no? Tapos oo, ganun lang pala. oo. Pero kung wala talaga siyang puso sa mga taong 'yun, Oo. okey lang sa kanya. Pero hindi, 'di ba? Okay, verse Maaaring 32 yun tayo. din, mm. Oo. Okay, Okey, sumagot si Yahweh. Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Yun. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking makalangit na nilalang. So, Yahweh de Santo eh. Ngunit darating ang araw na pagpaparusa ko at ang mga nagkasala ay aking parurusahan. So meron darating ang araw. At pinadalahan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat sumamba sila sa guya na kanilang ginawa. So meron pa rin consequence. oo. Although merciful ang alahaya, hindi niya nilipol ng sabay-sabay. At May sinabi ng mensahero na lahat kasi, ng kasalanan may May kapatawaran, consequence. ngunit hindi niya inalis ang consequence. Hala, oo, 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 may 'di ba ang consequence pa sakit? rin. Mm. Okay, proceed ba tayo sa susunod na kabanata? Okay, Kung meron kung ibang komento, okay lang. Ah, may mga katanungan ba? Wala. darating daw ang araw at Okay. saka ito yung kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Sino yung nagkasala? Siguro ah pag mawala kasi history, no? Ang mga Ibig nagkasala. sabihin Wala lang. ibig sab Parang ibig doon. sabihin, the moment na sumunod ka na sa kanilang katalanang pangalan mo sa libro ng buhay, sa aklat ng buhay. Mm. Kasi burahin mo ako, 'di ba? Sa kanya, yung sa mga books of life, di ba? Buburahin niya yan. Oo. Wala nang ano. Pero sa Ah, final judgment yan. oo.
may maalala pala ako. Yung iba na nawawala sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Kasi ang alam ko, ewan ko lang ha kung how accurate. Correct nyo din ako kung mali. Lahat ng tao sa mundo nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Pero hangga't paunti-unti daw yun na nagbo-blur hanggang sa mabubura kapag ang may hawak ng pangalan na iyon ay hindi gumagawa o hindi sumusunod sa kalooban ng alahaya. Ganon sila mabubura. May final judgment pa sis eh. Oo. Yeah. So hindi yun nandiyan yun sa aklat ng buhay, pero kasi sis diwa hindi pangalan kasi di ba yung diwa yun eh, pangalan lang sinabi diyan. Oo, Kasi pangalan meron lang, pero actually na diwa kasi ang diwa, di ba, ang alayom nga, di ba, gumagamit siya ng physical body, so maaaring walang imposible sila, baka ibigay niya uli ang diwa mo sa ibang panahon o ibang katawan. Pero yung diwa mo yun eh. Pag ang kamatayan sinasabi kasi, totally wala na eh, pati yung diwa mo wala na yan. Kaya nga may mga yung mga false prophets, mga 'di ba meron silang eternal, ibig yung diwa hindi nawawala, pero nasa damnation sila. impyerno. Yes. Oo. Eternal Kaya damnation. mabuti pa yung mawala na lang diwa mo kaysa habang buhay nandiyan ang diwa mo pero nasa pala, impyerno, nasa masakit na kinalalagyan. Di ba ang diwa naman babalik naman sa nagbigay? Oo, ngayon yung mga nawala, bumalik yun sa kay Aba. So na kay Aba yan. Kasi kumbaga yung essence mo, yung spirit. Pag sinabing diwa, spirit mo yan di ba? Oo. Babalik ka sa kanya. Tapos, bubuhayin ka uli para sa paghukom. At ibalik niya yun. Pero hindi sinasabi kasi hindi stated na bubuhayin ka the same body, no? Hindi, wala na yung Maaring body. nga tayo, baka nasa final, yung iba ngayon isisilang sa ibang katawan para sa final hindi ko alam. Hindi klaro ang dyan. Meron ba kayong ganyan na instinct? Na Parang reincarnation, parang ganun. Kasi Nag-reincarnate yung tao. sinasabi kasi nilang reincarnation yon. Yan eh. Yung pwede kang maging aso, maging halaman, gano'n, depende. Yun kasi ang naging ng word na reincarnation. Sa ibang form. I-create kasi ibang form. Depende sa iyong ginawa ng previous mo. Yun ang parang philosophy na reincarnation. Pag mabuti ka, pwede kang maging Paanong mapunta sa mga hayop ang diwa ng tao kung sakaling ganun? Mabubuhay-bubuhayin uli. Wala tayong wala tayong CS na reincarnation. Wala Oo. tayong word na Kasi ganyan alam sa mo, Torah. kaya ko Sa lang mga ito Buddhism binobrought. yan, Buddhism yan. Oo, Kaya ko lang Buddhism yun eh. Kaya ko lang ito binobrought out kasi alam niyo, maraming mga ganyan na nasa isip ng mga tao. Hindi pa kasi nila alam ang meron pang nagko-question na hindi pa nila talaga sure kung saan sila tutungo at the end ng buhay na to, after life. Tapos mabubuhay ulit, saan ba sila? Kasi minsan nakakapagtanong ako na, sigurado nyo na ba kung saan kayo pupunta? Saang destinasyon kayo? Either impyerno ba or paraiso ba? Aba, hindi ko alam. Walang nakakasiguro nun, di ba? So, mga ganon. Yun ang Ang mga tanong, alayam lang, yun ang mga tanong dati, di ba? Oo. Na halimbawa, kapag namatay ka ngayon, how are you sure na Oo. sa langit ka pupunta? Napakalinaw ng Kasi covenant. marami pang ganyan na Napakalinaw. mga katanong. Oo, okay lang sa mga Yan nasa ay mga covenant na. katanungan yan ay mga katanungan sa Babylonian na parang napaka-sure nila 100% na kapag tinanggap daw nila si JC,
'di ba? Sila ay makakasama sa Kahit Tumutulong sa na mahihirap, ganyan, oo, nagbibigay sa kahit simbahan. kahit na nagkasala daw sila ay saved na. Oo, oo. kasi dahil sa dugo. Yun nga, may mga teoryang gano'n na once saved, always saved. 'Di ba? Yung Oo. OSAS. Ang sabi ng mensahero, yung dugo na ng Messiah, 'di ba ang sinasabi nga, ano yun, yung pagtanggap sa Messiah, hindi porke mo yung tunay na pangalan. Parang naano ka lang, parang napiyansahan ka lang sa Oo nga, kasalanan mo. piyansa lang yun. Hindi yun ang hindi ka pa rin It's not a guarantee. ko-convict. It's not a O, guarantee of salvation. oo. Kasi Wala kang conviction. ang salvation sis ay nakabase sa righteousness. Oo. Oo nga. Righteousness Righteousness na ang ang ano natin, ang Oo. dapat na pinapanatili natin sa atin ang righteousness. Kasi may final may final Yes. judgment. Doon ka palang iko-convict. So Oo. may pagkakataong magsisi at tanggapin ang pangalan niya, pumasok sa covenant. Ayan, kumbaga Mm. mm, Maganda sana kung tatanggapin ang covenant. Paano kung mas proud pa na ipaglaban yung kanilang nalaman. may Anyway, may wala na. are may people perish for lack of knowledge. Oo. Ayaw nila matuto, hindi sila seeker Hmm. or talaga hindi sila pinili. Yan Ayun. yung mga bagay na sa alahiyam lang yan eh. Mm. 'Di ba? Kung Siya lang. kung gusto kanya talaga, gagawa siya. Pag niya, i-enable ka niya. Pag hindi ka niya tinatawag, kahit paano ilatag mo pa lahat, magdebate pa kayo magdamag at maghapon, hindi talaga tatanggapin. Kasi hindi niya ini-enable ang diwa ng taong yun. Oo. Siya nga naman talaga ang gumagawa. Kaya nga, Oo. kaya may tinatawag na blueprint ang bawat isa sa atin. Naka-blueprint na yan eh. Kahit ano pa Oo. man ang pagdaanan mo, lahat ng nakaplano sa buhay mo ay pagdadaanan mo talaga yan. Oo, yun ang nakatadhana sa'yo. Oo, yun ang nakatadhana sa iyo. Pero ang sakit-sakit kung hindi ka talaga pinili at ikaw yung napili na nakalaan sa impyerno. Yun Tingnan Walang mo na lang. lang kalaan. tingnan mo na lang yung hindi, ko na lang na nakaka-frustrate yung mga family mo, yung mga ganon. Pero siguro nilagay ka sa for a reason para matuto Oo. ka sa kanila at sila naman ay matuto din sa iyo or maano ng 'di ba tayong representative. Oo. Yeah, vice Saka versa. yung mga ugali nila, yan na tinetest din ng mo nagiging nare-refine, 'di ba? Yung pag magaspang, doon ka kumikinis, 'di ba? Parang papel de liha. Oo, yun Yung yun yun. kanilang mga ugali, ganyan, doon ka na nare-refine. Dahil Yan yung naka, baptism Ano of daw yan fire. sis? Yung ating mga kasama na hindi natin kapanalig, sila daw ay mga papel de liha sa ating oo, buhay. nililiha tayo. Nililiha Kaya tayo eh. nililinis, Ah, Pilipino. Pinapakinis. Mm-mm. o, di ba? Nililigo. Pilipili at Pilipino, Oo. Pilipino, yan. Pinili, pinino pa. Oo. Kaya Pilipino, Pinili, Oo. pinili, Piling-pili at pinong-pino. Pinino. pinino. Oo. Yan. Kaya Wala lang. Pilipino. Oo. Wala lang. Nawa, may something na aral nakuha yung mga makakapakinig. So, Oo. Okay. ayun. Because So, ganun talaga sa na ako? Sige, proceed na natapos tayo na. sa Kabanata Kaya pa? 33. Kaya pa? Kaya pa sis. 33, okay. Sinabi ni Yahweh, Kabanata 33, sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito, ikaw at ang mga tao inilabas mo na sa Egypt, at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibibigay ko ang lupang ito sa inyong lahi. Pauunahin ko sa inyo ang isang makalangit na nilalang upang palayasin ang mga Canaanite, Amorite, Hittite, Perizzite, Hivite at Jebusite. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain.
hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ayun, kaya si ano, yung anak ang kanyang pinasama. Oo. Makalangit na nilalang. Kasi nga ano, No, sabi, no, no, mas no, no, mahaba sis. daw ang pasensya ng ano, ng Ay, hindi. Oo. Yahweh Si the Howard, Son. si Howard the Sun, no, si Howard the Sun ay mas matapang. So, hindi pala makalangit na nilalang pala. Kasi Oo, ang Aba ay maawain. Pero si Howard the Sun, maawain. Pero si King matapang. Yahawashi ay Ang ano, matapang, kumbaga higpit. hot-tempered eh. Oo. Yun ang sabi ng mensero, mas mainitin ang Oo, mas mainitin mas daw ang ulo ng ni Yahweh the Son. mas mahigpit. Kaya ba sabi niyo, kiss Oo, my son, otherwise he will, di ba? oo. Nag-warning nga ang Aba na Hmm. dapat, maging malambigayo o kasi matapang ang, mas merciful ang, Ang Yahweh the Yahweh Father the Father, oo. at matapang ang Yahweh the Son, yung ating, Hmm. kumbaga, king. Ang ating shepherd, ang ating king, Oo. shepherd. Sabi ko, nasaan ako? Verse 4. Verse 4. Okay. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa man ay walang nagsuot ng alahas. So, ang jewelry pala is sign of no? Pag ang mga nagluluksa pala, dapat hindi, gusto ng alahas. Walang alahas. Oo. Uy, Sapagkat sinabi naalala mo ba nung nandun tayo sa norte? Tuwing pinatanggalan, Sabat, oo, pinatatanggal sa atin ang lahat ng ating mga alahas. jewelries, oo. Oo. Pero Saan, ang sabi saan? naman ng mensahero, Oo, pwede lalo daw na ang doon sa wedding ring at watch, pwede naman daw, allowed naman. Huwag lang yung Oo. burloloy talaga na excessive, ang sabi Oo. niya. Oo. Saan kayo nandoon na pinatanggal? Doon sa norte. Tayo. Tayo. Nung nandun Kasi, tayo nung Passover ba yun, Abib? kasi wala naman yata ako mga burloloy. Oo nga. Kasi naalala ko, may kapatid Oh, na pinalagay sa bulsa ko yung kanyang mga burloloy. okay, okay. Mm-mm. Kasi Oh, pinapatanggal lahat. At saka bawal nga huminga ng baka maamoy mo yung yung langis na Wala insenso. naman Dapat sila. daw, Bakit meron na ba silang ginawa noon? Wala pa naman, di ba? parang bawal, Kinuwento wala pa lang. ba? Pinento lang, oo. Oo, pero wala pa naman silang ginawang formula na ganun. Oo. Bawal nga daw yung Oo. amuyin. So, kung sa pipigil, hindi nga ka pala. No? paano yun? Di sinabi ba? Wala naman nasulat, di ba? Meron. Ay, walang nasulat na ganun. Na Kaya huwag lang kang kasi, hininga. oo, that time kasi, ang ano niya, ang Huwag mo enjoy. sinusundan nila ay ang aklat ng Jaser. Mayroong nakasulat sa aklat ng Jaser. At dito, Huwag mo dinaanan din natin, ah, Meron. Yung sa oo, perfume naman yun, na huwag gayahin. dinaanan na natin na huwag gagayahin ang formula na Oo. ito. Oo, huwag kang Dahil Yung pero ito ano, sabi ay, huwag mo aamuyin. oo, Meron, nakatalaga oo, oo, lang para for sa anointing. para oo, sa pero pag-anoint ng saserdote. pwede Mm. kang huminga. So, hindi mo iwasan, may maamoy mo. Oo, maamoy at Oo. maamoy. Huwag Pero, mo lang i-enjoy yung pag yun nga, yun ang sabi ng mensahero. Pwede mong Oo. amuyin, ngunit huwag mong enjoyin. Oo. Na pwede ka Kay nang Aba yan. susunod ka na, baga sunod ka na ng sunod dahil gustong-gusto mo yung amoy. Di Oo. ba? Ibigay mo sa kamay mo para Oo, kay wag Aba mong yun. Mamamaya. enjoyin. Maaamoy mo, pero wag mong enjoyin. Kumbaga parang, Diba? i-ano mo lang. Kala Hmm. ko magpipigil hininga ka niya. Grabe ka Bago naman yung kung amoy. magpigil hininga ka, o di mamatay ka Pwede na rin. doon. Dahil pinigilan mo Okay. ng paghinga mo. Okay. Halimbawa, Pwede Okay. yung mga, maamoy mo, o di wala lang oo. sa'yo, ignore mo lang. Di ba? Ay, yun pala yung amoy, ganun pala yun. Okay. Oo, Eh, tapos na. ignore mo Signature, lang. yun, perfume Oo. yun ng alahayam. Oo. Okay, verse 5 tayo, no? Oo. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Pinadaan pa. Baka Oo. kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko silang
ko lang sila. Pero Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. correct. So pag-iisipan pa ng malayo kung ano Oo. gagawin. Kaya't mula sa bundok ng Sinai o Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ayun. Yung mga alahas ang ginamit nila sa ano di ba? Paggawa ng Oo. mga Oo. toldang Paggawa ng tipan. guya. Mm. Saka mga toldang tipanan. Oo. Yung pinanggawa ng guya, yun naman ay pinulbos na. Oo, pinulbos yan na. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moses na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Parang may privacy, ano? Oo. Tinawag iyong toldang tipanan ng alahayam at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahawa. Tuwing papasok doon si Moses, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moses, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roon ay magkikipag-usap sa kanya si Yahawa. Siguro ang ganda ng kanyang transportation ni Yahawa. Mm. Kapag Nakakatuwa, nakita, no? oo. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon ay yumuyuko at sumasamba. Wow. Siguro hindi yumuyuko, nagpapatira pa to, no? Mm-mm. Mm. Ayan ang Nagpapatira pa. kultura. Yan Oo, ang kultura, di ba? nagpapatira pa. Nagpapatira pa O at di balik. sumasamba. Yes. Ang pagkikipag-usap ni Yahawa, ang anak kay Moses, ang anak kay Moses ay harap-harapan tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moses ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Joshua, ang lingkod niya. So, naiiwan talaga sa tolda si Joshua kasi Joshua. siya ang Oo. Parang right Ayun. hand niya eh. Oo. Bantay na rin siguro, Oo. no? Kasi 'di Mm-mm. ba ang kasama ni Moses dati si Aaron. Ngayon Oo. naging saserdote na si Aaron. Kaya Mm-mm. si Joshua naman ang kanyang kanang kamay. Oo. Oo. Si Moses at ang amang Yahawa. So yung Yahweh the Father to ha. Sinabi ni Moses kay Yahweh the Father, ang Ama, ang inutos ninyo sa akin. Pangunahan mo ang bayang ito. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, kilalang kilala kita sa reputasyon at kinalulugdan kita. Okay. Kung ito ay totoo, ipinapakiusap kong ituro ninyo sa akin ang inyong mga gawi para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin ninyo na ang mga Israelita ay iyong bayan. Tapos, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sagot ni Yahawa. Sinabi ni Moses, kung hindi sasama sa amin ang inyong presensya, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan kung hindi kayo sasama sa amin? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami ay naiiba sa lahat ng mga tao sa labalat ng lupa. Yada, Yan. kailangan Yada. samahan nyo kami. Paano nila Ayan, malalamang samahan na niyo kami, iba, oo, yung protection, ha? Hmm. So hanggang ngayon ay ano pa to, no? Applicable. Lagi Oo. nating ipaalala kay Yahweh yan. Oo. So Oo. ang kanyang pakiusap dito ay siguro sa mag-ama, no? Kay Yahweh the Father, Yahweh the Son. Hmm. Mm. Sinabi ni Yahweh, ang ama kay Moses, sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako ay nalulugod sa iyo, at kilalang kilala kita sa reputasyon. Dapat pala talaga, no? Kalugdan ka. Kaya para lahat ng hiling ay din. Kaya, Alagaan ang iyong reputasyon. oo. Oo. Kung ikaw ay Sa kanya, di ba reputasyon kay tayo, Aba. image bearer tayo ni Yahawa. Oo, So sabagay. kailangan alagaan mo ang iyong reputasyon bilang image bearer. Oo. At higit pa sa image bearer kasi pangalan niya ang ating Dala. dinadala. Oo. Hindi man nakikita ng ibang mga tao, ngunit alam niya na ang kanyang pangalan ay itinatak na sa atin nung tayo ay Mm. nagpasakop
at nagpailalim sa bautismo ng covenant. Mm. So, mahalaga ang reputasyon, no? Oo. Kaya lang marami din naninirang puri, no? Pero Oo. ang kailangan reputasyon mo sa alahayam, Kaya nga, mas yung mga ano natin, alagaan mo yung reputasyon mo kay Hawa. no? Kahit sa tao mismo. Okay. Oo. Kaya hiniling ni Moses, kung ako ay kinalulugdan ninyo, ipakita po ninyo sa akin ang inyong mukha. Yung ninyo is kapitan. Oo. Ang inyong mukha. Yun. So, humiling siya makita ang Yahweh the Father. Sumagot si Yahweh, makikita mo lahat ang aking kaluwalhatian at ibibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh. Pangalan. Okay. Ang aking pangalan, Yahweh. So binigkas mismo ng alayam. No? Mahabag ako sa nais kong Anong verse? kahabagan. Anong verse na yun, 19 on. Bibigkasin ko yung aking pangalan. Verse 19. Yahweh. Mahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa Yes. nais kong kaawaan. So, meron siyang prerogative niya, no? Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Siguro gama rito. No? Dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, o yung liwanag niya, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko ay aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha. Okay. Tandaan, wala pang sinumang nakakita sa Ama kundi ang kaisa-isang anak. Ayan ay matatagpuan sa unang aklat ni John 1 verses 18 at 6 verse 46. So, very bright light yun na maaaring matunaw siguro ang makakita sa kanyang mukha. Okay, ito ang salita ng alahayam. Yada. So, Kaya ba? marker tayo. Oo. Yada. Dalwaya alahayam. Okay, maraming salamat. Wala bang wala nang mga clarification, katanungan? So, mahabag ako sa nais kong kahabagan, maawa ako sa nais kong kaawaan. Pero, pwede kang magmakaawa, pwede kang humiling na Oo. yung family ko, ganyan, kung sino yung gusto mong meron nga akong Pero friend. alam mo sis, ang pinagbabasihan naman kasi dito ni Moses, etong yung kanyang sinabi, kung nalulugod ka sa akin. Oo. Oh, kaya Alam mo, kailangan malugod muna ang alahayam sa atin bago tayo makahiling sa kanya. oo. Alam mo, twice ko na sinabi yan eh. Twice ko na, Oh. hiniling ko yung una, yung friend ko na nagkaroon ng cancer. Although, hindi na kami nakita, sabi ko, kung kinalulugdan mo ako, pagalingin, gumaling siya. Oo. Tapos, at saka yung isa kong malapit sa, na kamag-anak na naliligaw na landas. Sabi ko, pinag-fasting ko pa yan, isang araw. Kung nalulugod ka, ayun, nakabalik siya na yung kanilang family, nabuo ulit, yan. Kaya papasalamat ako kahit papaano ay hindi naman namumuhi sa akin ng alahayam. Pinagbigyan yung aking mga panalangin. Paka-powerful. Pero, Basta sumusunod tayo. oo. Pero 'di ba, tingnan natin hindi kaya natin nasusunod lahat. Although pwede naman tayong humingi sa kanya ng kanyang habag at awa, pabor, 'di ba? Pero hindi pa natin nagagawa lahat ng dapat nating gawin ayon sa mga utos niya at kalooban niya. Hindi pa lahat, 'di ba? Hindi pa natin Alam naman yung napupuno. limitasyon natin, sis. Siguro yung sa mga financial, ganyan, at saka sa At ah, saka at yung saka alam wala niya pa mahina tayong tayo, tao tayo. Hindi oo, naman ganun ka-strict si Aba. Kaya oo, lang, ang linaw-linaw kasi nung sinabi na wag, unang-unang kautusan, nilabag ng mga
ng mga Israelita eh. Kaya talaga magagalit kasi apakalinaw. Unang-una, huwag kang gagawa ng idolo. Gumawa sila. Hindi, ang point ko is Sumunod. wala pa kasi tayong kasama na po pwedeng mag-offer. Wala pa tayong halagan, 'di ba? Hindi Oo. natin magagawa completely pa yung dapat nating Oo. masunod. Pero, oo. Pero siguro sa ano natin yan na i-discuss sa yung ano tayo sa ano sa mga sample ng mga Israelita. Okay. Oo. Okay. Anyway, Okay na Okay. tayo mga kapatid. okay. Anong musika mong mai-share, babahagi sa ating Ito, Ang verse natin today is Exodus 33 verse 14. Okay. oo. Okay, be blessed mga kapatid. Okay, be blessed. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah, alaya. Mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Pelig naman, ang kapatid ni Joktan, ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Mga lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula mula sa lipi ni Adan. Si Abela, Ofer at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Ofer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangako, din sa silangan. Alayaw, tingin mo ang awit ng isang umiryan. Alayaw, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan mula sa lipi ni Shem. Si Eber ay nasumpungan, at si Pelig naman, ang kapatid ni Joktan, ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Mga lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula mula sa lipi ni Adan. Si Abela, Ofer at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Ofer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong eling sa silangan. Alayaw, tingin mo ang awit ng isang umiryan. Alayaw, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Alayaw, ipaing Ofer, ibangon mo sa silangan. Alayaw, ibalik mo siya